Hello, mga ka-acid. Welcome naman sa may another YouTube channel natin. Ngayon mga ka-acid, talakayin natin ka-acid kung gumaling na ba tayo sa ating acid reflux. Kung ilang taon tayong nagdurusa, nawala ng gana sa buhay. Akala natin hanggang doon na lang. Kasi nga, kakaiba ang atake ng acid reflux, GERD, anxiety. Andyan na lahat. Kala mo cancer sa katawan. At ito mga ka-acid, hindi ko akalain. Kala ko habang buhay ko nang dalhin yun. Yung acid reflux na yun. Na ganito na sobra ka ng payat, nahihilo ka na palagi, kunting galaw hinihingal, sakit sa ulo, katawan, tiyan, lahat ng buong katawan yan. Ano yan siya? Palit-palitan lang yan. Kung mawala sa kabila, dito naman sa kabila yan. Hindi makatulog ng maayos. Nawala ng gana sa buhay. Kasi nga, di na normal. Halos binabantayan na yung katawan natin kung kailan aatake. Ganyan ako dati mga ka-acid. Pero nagtanong kayo kung magaling na ba ako at ilang taon. Oo, magaling na ako mga ka-acid. Tiniis ko yun ng halos 1 year kalahati. Tiniis ko yun. Pero, ang matagal na hindi gumaling sa akin, yung hilo ko talaga at sakit ng ulo. Yan talaga yung nagtagal sa akin mga ka-acid. Pero yun, hindi ko pinapansin yung mga ka-acid kasi ikaw ba naman 1 taon kalahati, araw-araw mo naramdaman. Parang sa sarili mo, parang normal na sa akin yun mga ka-acid. Nagulat nga ako ka-acid kasi minsan mawala siya tapos takot ako, bakit hindi na masakit yung ulo ko, bakit hindi ako nahilo. Natatakot na ako niyan mga ka-acid pag ganun nangyari kasi nga ang nasanayan ko sa katawan ko, yung nahihilo ako at sumasakit ng ulo ko, yun ang araw-araw kong naramdaman. Kaya pag yun na araw-araw kong naramdaman, hindi na ako natatakot noon kasi nga normal na sa akin. Ang katakutan ko, yung bigla na lang siyang hindi na ako nahilo, masakit ng ulo. Natakot ako yun, bakit ganun? Parang ganun ba mga ka-acid? Pero, hindi ko pinapansin yung sakit ng ulo ko at saka ano, kasi yun talaga nagtagal sa akin. Hilo. Saka yung hinihingal ka, yun nagtagal. Pero di ko pinapansin yung mga ka-acid. Isipin mo mga ka-acid, maglakad na ako, bigla na ako masuka, tapos may maasim. Tapos panaydighay pa mga ka-acid. Tsaka yun dito yung ilong ka-acid, may mga parang may hinaharangan ng bukol, parang mahirap ka maghinga. Tsaka ito talaga acid, yung tainga mo ka-acid dyan, parang may nying. Ganyan ka-acid. Kaya doon ka parang nahilo. Umiinit yung ulo mo niyan ka-acid. Kaya, kung sino man yung talaga yung tinamaan at baguhan ka, andyan sa'yo ngayong atake niyan. Nakakatakot yan, matakot ka talaga niyan kahit gaano ka pa katapang yan pag yan ang atake na yan. Kasi iba siya eh. Lalo na baguhan ka. Hindi makatulad sa atin na pag mga matagal na, kaya tanggap na natin na ganito na tayo. Hindi na tayo matakot. Ulit-ulit lang yan yung naramdaman natin ngayon. Maramdaman mo yung atake. Mga ilang minuto yan, ganun, mawala naman, tapos maging kalmado ka na lang. Pero kaso lang yung katawan mo mahina, tapos yung paningin mo parang nagbo-blurred na
Parang minsan may makikita ka ng mga pagano mo, may makita ka ng ibang mga ano niyan, mga green na color. Kaya ang gawin nyo lang talaga kami ng ka-acid, sa umaga ka-acid, inom ko ng mainit na tubig. Mas maganda yung mainit. Kung kaya 3 baso, 3, dapat. Tapos maya, wag nyo pursahin mag-jogging kayo kasi nga, pag pinirsa nyo yan, yung hininga nyo hahabulin yan pag nag-jogging kayo, dapat lakad lang muna. Parang i-exercise lang yung ano natin, yung dibdib natin, yung heart natin. Ganun lang kasi, dandahan lang. Kasi hanap-hanapin ang katawan mo yan sa umaga, tapos paaraw ka, tapos mga 30 minutes lang hanggat may pawis na lumalabas yung katawan. Ganyan ginagawa ko mga ka-acid. Hindi ko pinapansin yung mga naramdaman ko. Nung nag-jogging talaga ako, hinahabol talaga yung hininga ko. Akala ko, mawalan ako ng hininga dun sa joggingan ko. Dami pa naman tao. Pero naging kalma lang ako. Tapos, yun nga, naghabol lang kami ng hininga. Pero, mga tagal din nawala. Pero, nakayanan naman nawala lang din. Tapos yun, umuwi ako sa bahay. Tapos, katapos noon, pahinga lang konti, ligo. Kasi papasok pa sa trabaho. Kahit papasok sa trabaho, hilong-hilo ako noon. Naka-acid. Pero di ko pinapansin yun. Minsan, paglakas ng hilo ko, minsan pag punta ko dun sa trabaho, bigla lang dumilim yung paningin ko, wala akong makita. Kaya, minsan, umuwi talaga ako sa bahay noon. Pag gano'n na yung nangyari sa akin. Pero pag mga hilo-hilo lang na, kahit yung gano'n yung lupa, pag hindi ko pinapansin yun. Yung ano lang, yung minsan yung kabila ko wala na akong makita, madilim na, minsan naman mawala yung paningin ko bigla. Tapos yun, napaupo lang ako kasi wala na akong makita eh. Pero yun ang katakutan ko, kaya minsan uwi ako sa bahay, doon na magpahinga. Tapos yun, nawala naman din. Tapos yun nga, yung pagod ng katawan mo na parang binugbog ka, wala kang ginagawa. Sa trabaho kasi namin, maka-acid, bigatan talaga maka-acid. Kaya, naglalabasan ng mga pawis. Pawis yun, nalabas talaga yung pawis ko kahit di ko na kaya magtrabaho, kinakaya ko pa rin. Kaya pagkatapos na magtrabaho, pag upo ko, wala na akong lakas eh. Parang lang akong nakatulala eh. Nakatingin na lang ako sa isang bagay na ganun lang yung nangyari sa akin, mga ka-acid. Kaya yung mga ka-acid ngayon, yung naramdaman nyo ngayon at saka sa akin yung pinaka grabe kaysa naramdaman nyo ngayon. Kaso lang, naging matapang lang ako. Eh yung maka-acid kasi natin iba, hindi nila nakayanan, nagka-anxiety na, hindi na mapigilan ang sarili, gusto na magpa-doktor, gusto kasi nga di na kaya, kailangan ng tulong, magpatulong sa sa kapitbahay, ganun. Hindi dapat ganun, dapat sarili lang, kasi wala namang makapagaling sa acid natin, tayo lang naman. Subukan mo, kausapin mo yung tao niya walang acid yan, tawanan ka lang yan, hindi ka papansinin yan, uunang lang yan. Pero pag kinausap mo yung may acid yan sa'yo, ang ganda ng kwento ninyo kasi nga naramdaman mo, naramdaman niya, magkaparehas lang yan. Ganun lang yan. Kasi yun. Ang doktor, nagbibigay lang ng gamot ng pampakalma yan. Hindi yan pampagaling sa acid mo. Maging kalma ka lang, pero yung acid mo, pag mawala na yung gamot, babalik naman yung acid mo. Oh, ngayon, sino ang magpagaling sa'yo? Ikaw sa sarili mo o ang doktor? Ikaw. Hindi yung doktor kasi ikaw ang may naramdaman. At alam mo sa sarili mo na may naramdaman ka na paulit-ulit lang yun. Oh, kung paulit-ulit lang yun, tapos biglang mawala, oh. Bakit ka matatakot? Wala namang nangyayari sa'yo. Kahit gaano pa kasakit yung katawan mo, di ka pa makalakad. Kung acid reflux ka, hindi ka dapat matatakot kasi
alam mo naman na mawawala din yan. Mga ilang linggo, 2 linggo, mawawala yan ang sakit niyan. Kaso lang pautol sa katawan natin. O, kung ini-stress mo ang sarili mo, nagkaroon ka ng anxiety niyan. Pag umatake, takot ka na kasi naka-anxiety ka na, dapat nga, di mo pansinin dapat ng ganyan mga ka-acid. Huwag mong pansinin yan. Ito lang masabi ko mga ka-acid. Tapangan yun ng loob mo. Oo, katulad ko. Naging matapang ako. Oo. Marami na akong natulungan na mga ka-acid natin. Nasabi ko, wag pag umatake yan, wag nang alalahanin mo yan kasi wala ka namang magawa talaga dyan. Wala ka dyan. Ang ano mo, kung matakot ka lang, doon na atake ang acid kasi yan nasa isip mo. Kung negative ang sa isip mo, negative din ang papasok sa katawan mo. Example, yung ganito, mga gabi na, atake naman sa akin yung sakit ng ulo, mahilo. Atake talaga yan. Kasi sa akin kasi, may atake yan, atake sa gabi, sa araw, iba ang atake sa araw, iba din sa gabi. Ganun lang mga ka-acid. Basta lang, wag lang kayong matakot talaga dyan. Manalig tayo palagi. Manalig tayo. Kasi pagsubok lang yan. Alam ko, mahirap yan yung acid reflux. Umiiyak din ako niyan dati. Kasi nga, hindi ko natanggap yun. Pero, naisip-isip ko, wala naman akong magawa dito. Kung maghihina lang ako. Kaya nilabanan ko na lang, pinabayaan ko na lang kung kailan tayo kukunin. Huwag tayong pangunahan ng sarili natin na sabi na mamatay na ako. Huwag ganun. Kasi Diyos lang nakalam sa buhay natin. Kasi pag inunahan mo sarili mo na gusto mo nang mamatay, ganito, mamatay na ako, nagkakasala ka na niyan sa Panginoon natin. Kasi nga, hindi tayo ang humusga sa buhay natin, kundi ang Panginoon. Kaya yun lang mga ka-acid, huwag kayong matakot. Ipabayan na natin yan sa Panginoon kung ano ang plano niya sa atin. Yun lang, tanggapin lang natin. Kung ano mang naramdaman mo ngayon, ako, mas pinakagrabe sa akin, yun sa'yo. Kaya mong ayusin yan, basta sarili mo lang ang makagaling dyan. Ikaw na gumawa. Kung kailangan mo ng tulong, pwede ka rin mag-comment, mag-text sa akin. Ganon. Para matulungan kita magabayan. Sige mga ka-acid, hanggang dito na lang mga ka-acid. Maraming salamat at huwag niyong kalimutan ka-acid yung sa taas. Mag-ano tayo acid, manalangin tayo palagi. Huwag tayo mawala ng pag-asa. Kung gusto mo mabuhay, magawa ka ng inspirasyon. Sa anak mo, asawa mo, sabi mo, gusto ko mabuhay dahil sa asawa ko, sa anak ko, ganun. Para may lakas kayong loob mga ka-acid na lumaban sa acid reflux. Ganun lang kasimple mga ka-acid. Hanggang dito lang mga ka-acid. Maraming salamat.